The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Peter said to Jesus, "We have given up everything and followed you. What will there be for us?" Jesus said to them, "Amen, I say to you, that you who have followed me in the new age, when the Son of Man is seated on his throne of glory, will yourselves sit on the 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. And everyone who has given up houses, or brothers or sisters, or father or mother, or children or lands, for the sake of my name, will receive 100 times more, and will inherit eternal life." Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sa ating kura paroko, si Father Hans, sa aking mga kasamang pari, sa inyo pong lahat, Happy Fiesta. We all know that God cannot be outdone in His generosity. Ano ba naman ang may bibigay natin sa Diyos na wala siya? Pero, sa mga nagbibigay, palaging may kaakibat na pagpapala. Bago pa lang ako magpunta dito, gusto ko sanang sabihin kay Father Hans na simulan natin ang misa ng mayroong pagbabasbas ng banal na tubig sa lahat. Pero, nung kami papasok na, biglang bumagsak ang ulan. At sabi ng Diyos, sapat na yan. Sapat na. By mere coming here, my brothers and sisters, wherever you came from, you are already blessed. By mere coming here, wala pang misa, ang marami sa inyo ay pinagpala na. Kanina, habang papasok ako, sabi nung isa, natatandaan mo kami, Father. Alam po ninyo, napakahirap na tanong yun. Ano po? Kami po ay taga Bulacan. Taga Bulacan. Sabi ko, ay, may taga Bulacan. Ano po? Pero nung kanina magsisimula ng misa, may bumati, tinanong ko siya, taga saan ho kayo? Ako po ay galing sa Cebu. Mayroon pa bang lalayo sa Cebu dito? I assure you, by mere coming here, you are already blessed. My dear friends, my brothers and sisters, what is necessary to be blessed? The first reading says, be humble. Be humble. Don't wait for God to humble you. Be humble. Ano ba naman ang pwede nating ipagmalaki sa Diyos? Sa mga nakalipas na araw, paulit-ulit ko po itong sinasabi. Ipaalala sa karamihan, gaano man kayaman, gaano man katanyag, gaano man kataas ang kinalalagyan sa buhay, kailangan mong maintindihan. At kung hindi mo naintindihan ang buhay, bumisita ka sa 3 lugar. Bumisita ka sa 3 lugar. Ang una mong bisitahin ay sementeryo. Magpunta kayo sa sementeryo. Magpunta kayo, maupo kayo doon, tingnan niyo ang paligid, at hari nawa maintindihan ninyo na kahit sino kayo, darating ang araw, matatapos ang buhay mo sa mundong ito. Walang mayaman, walang senador,
Walang doktor, walang inhinyero, walang pari, na hindi natapos ang buhay. Maiksi lang ang buhay. At kung sinasayang natin ang ating mga panahon sa mga bagay-bagay na hindi naman natin madadala, na kung saan itinatanghal natin ating mga sarili, na tila ipinapakita natin sa ibang tao na habang panahon tayong nandito, ang sementeryo ay nagpapaalala na may hangganan ang buhay. Ano po? May hangganan ang buhay. Malungkot man na tanggapin ang katotohanan na nasasaad sa aklat ng mga awit. Sabi doon, life is only 70, 80 for those who are strong. Nung una, habang binabantayan ko ang aking ama sa ICU, sinulat niya sa kapirasong papel, I thank God I'm 82. Sabi ko, ba't kaya sinulat ng tatay ko ito? I thank God I'm 82. Yung pala, nagpapasalamat siya na umabot siya ng 80. Ano po? Pero ang aming panganay na kapatid, pumanaw nung 1 taon, 65 lang. 65. Kasi nung namatay ang tatay namin ng 82, umaasa kami, 82 rin kami. Ang panganay, 65. Nagreklamo lang ng sakit ng tiyan, after 4 hours, patay. Sa emergency room ng isang hospital. Life is short. For others, it will be shorter. But according to this study, lifespan of a Filipino people ranges only for men, 71. For women, 73. Hindi ko alam kung bakit mas mahaba ang buhay ng babae. Ano po? Siguro pag namatay si mister, medyo humahaba ang buhay ni Mrs. Ano? Hindi ko alam. Pero yung 73, maiksi pa rin yun. Hindi po ba? Ano? Maiksi. Kaya nung nag-birthday ako, sabi ko, 64 na ako. Sabi nung kasama kong pari sa seminaryo, ay, malapit ka na. Malapit ka na. Ito po ang mukha. Kung 70 ang buhay, kung 71, 6 years na lang, no? Malapit na. Pero yung ibang mukha nyo, mas malapit na ho kayo. Huwag niyong asahan. Kung mukha ang pagbabasihan, sigurado akong maraming mauna sa akin. Di po ba? Huwag aksayahin ang buhay. Huwag aksayahin. Kaya nga tuwing simula ng Kwaresma, pinapaalala sa atin, ikaw ay nagmula sa alikabok, magbabalik sa alikabok. Ikalawang lugar na dapat pinupuntahan ay ang hospital. Bumisita kayo sa hospital. Hindi yung may sakit na kayo nung kayo pumasok sa hospital. Makikita nyo rin, wala ring mayaman, wala ring mataas ang posisyon, na sabi nga'y binibigyan ng karapatan na gumaling. At lahat ay mayroong kahinaan. Hindi ka pwedeng magmayabang. Napapasok ka sa hospital na ikaw ay may posisyon, pare-parehas lang. Pare-parehas lang. Kaya, habang walang karamdaman, magpasalamat. Habang walang karamdaman, magpasalamat. Kaya nga yung iba na mayroong karamdaman, punta ng punta lahat sa mga healing masses para gumaling. Para gumaling. Pero ano sabi po ng Ebanghelyo? Ang pinakamahalaga ay makapasok ka sa pinto ng langit. Hindi naman nagmamadali, di po ba? Hindi naman tayo nagmamadali. Ang mahalaga, makapasok ka sa pinto ng langit. Ang ibig ko sabihin,
Sayang ang kalusugan kung sa impyerno ka lang masasadlak. Sayang. Ang sarap-sarap ng kinakain mo, ang ganda na sasakyan na sinasakyan mo, maniwala ka, kahit gaano kakayaman sa mundong ito, hindi ka makakabili ng aircon sa impyerno. Mga minamahal na mga kapatid, ang kalusugan, ang pagkakasakit ay pagpapaanyaya na magdala sa atin ng kababaang loob. Ikatlo, bumisita kayo sa mga preso, sa city jail. Alam po ninyo, isa sa corporal works of mercy, visit those who are in prison. Takot na takot tayong pumasok sa preso, pero marami sa atin ang nakakulong sa sarili nating yabang, sa sarili nating takot. Kaya hindi ko makalimutan ito, nang pumunta kami, dati ang tawag pa lang dyan, iba na ang tawag, mental health na, di po ba? Iba na. Pinaganda na ang tawag doon sa hospital, di po ba? Sa Mandaluyong. Habang kami naglalakad na ganyan, pinapakita sa akin yung doktor, yung mga lugar na kung saan iba sa mga may sakit, nakakulong. Bakit? Bayolente. Ano po? At habang kami naglalakad, sabi nung isang may sakit, "Shh! Shh!" Alam po naman ninyo, pag may sumisitsit, lumilingon tayo, di po ba? "Shh!" Di lumingon ako. Bago pa masabi ng doktor na huwag kang lumingon, napalingon na ako. Di po ba? Para huwag mong pansinin. Ay nung napalingon ako, sabi nung may sakit, "Bakit kayo nakakulong?" Ay di ako'y napaisip. Sabi ng doktor, "Bakit mo sinabing nakakulong kami?" Sabi ng may sakit, "Kasi nasa loob kayo ng rehas." Ang pagitan namin ay rehas. Sa kanya kami ang nakakulong. Siya ang malaya. Alam niyo hanggang ngayon, pinagninilayan ko yun. Na pwede kang naglalakad kahit saan, pero baka ikaw ang nakakulong. Mga minamahal na mga kapatid, bumisita kayo sa preso upang maipaalala sa inyo na darating ang araw, mayroong paghuhusga. Mayroong paghuhusga. Bakit tayo nandito? Bakit tayo nandito? Hindi lang para tayo ay gumaling sa ating mga karamdaman, kundi ipaalala ang kahalagahan ng buhay. Tinalikuran na Saint Charbel ang karangyaan ng lipunan, naging monghe, naging ermitanyo. Dinadalaw siya ng mga tao para tanungin kung ano ang kanyang may papayo. Matagal na siyang patay, patuloy siya nagpapagaling. Doon sa ibang nabasa kong pinagaling niya, napanaginipan lang siya. Paggising nila, magaling na siya. Can you imagine? They simply dreamed of the saint, and upon waking up, they are already healed. Magandang itanong yun, ano ang inyong mga panaginip? Ano ang naglalaro sa inyong mga isipan? Sapagkat kung malayo ang ating kalooban sa Diyos, ano ang laman ng ating puso? Napakadali sa Diyos na sabihin ikaw ay gumaling. Napakadali. Walang imposible sa Diyos. Ngunit, ang unang pagbasa ay nagpapaalala, ano ang meron ka? Ano ang meron ako na humihingi ang Diyos ng kababaang loob? What is in our hearts that God invites us to say,
Be humble. Be humble. Magpakumbaba. Magpakumbaba. Marahil mga minamahal na mga kapatid, ang panawagan at ang pagpapaalala na hindi nagkukulang ang Diyos sa kanyang mga pagpapala. Ngunit may mga taong hindi nakakatanggap kasi sarado ang isip, sarado ang puso. Ang meron lang kababaang loob, ang nagbubukas ng mga pintuan ng ating mga puso upang ang biyaya ng Diyos ay makapasok. Be humble. And because of that, you have left behind the pride, the ego. You left behind your own dreams. I remember a story that someone was very sick and he was already seated inside the church. And a sick person came more sickly than his. He saw it and he has given up his chair for that person. Alam niya, kailangan niya nakagalingan. Pero nakita niya sa kanyang kapwa ang higit na pangangailangan. At ang kwento ay, sa pagtayo niya, sa pagbibigay niya ng kanyang upuan sa ibang may sakit, naramdaman niya kaagad na siya ay pinagaling. My dear friends, my brothers and sisters, hindi ko naman sinasabi sa inyong tumayo kayo dyan at papasukin yung nasa labas para sila naman. Hindi yun ang sinasabi ko. Ang ibig ko sabihin, baka ang mga inuupuan natin sa ibang lugar ay pedestal ng ating buhay, ang dahilan kung bakit ang Diyos ay hindi makapamuhay sa atin sa araw-araw. Again, I say to you, before you came, by just being here, you are already blessed. Amen. May dalawang pahabol lang po ako. Kagabi, paulit-ulit na pumapasok sa isip ko para sa misang ito. Hindi ko po maintindihan. Meron po sa inyo mga may sakit. Ano ba yung lipoma? Lipoma? Tama ba yun? Hindi ko alam yun. Ano po? Kayo po ay pinagagaling sa inyong sakit na lipoma. Kung kayo yon, sabihin nyo lang kay Father Hans, ano po? Nangingilabot ako. Ano po? Hindi ko alam yung sakit na yun. Ano po? Alam ko lang cancer eh. Ano po? At yung iba, pagagalingin pa. Sabi po kanina, syukran. Ang gusto ko pong dalhin yung pauwi na salita ay inshallah. Inshallah. Ano? Opo? Inshallah. Manalig kayo. Ang ibig sabihin nun, God willing. God willing. Ano po? May sakit ako, pagagalingin ako, inshallah. Ano po? Dalawa ng tatandaan nyo, syukran at inshallah. Natutuwa ako. Napagbigyan ako ni Father Hans. Ano po? Namilit lang ako eh. The Lord be with you. Bow your heads for God's blessing. May God, the glorious and joy of the saints, who has caused you to be strengthened,
by means of their outstanding prayer, bless you and your family with unending blessings. Freed through their intercession from present ills, informed by the example of their holy way of life, may you be ever devoted to serving God and your neighbor. So that together with all, you may possess the joys of the homeland where Holy Church rejoices, that her children are admitted in perpetual peace to the company of the citizens of heaven. And may Almighty God bless you and your family. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Go in peace, glorifying the Lord by your life. Thanks be to God.